Naitala po kanina ang pinakamainit na temperatura sa Metro Manila para sa taong ito. At talaga namang napakainit at posible pang higit na maranasan sa ilang lugar sa mga susunod na buwan ang mas mainit pang panahon. Pero sabi ng Pag-asa, maganda na sa mas malakas na mga bagyo at matinding pagulan. Posible raw kasing magsimula na ang El Nino pagsapit ng buwan ng Hunyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nakakapaso ang init sa Isabela at Tuguegarao, ilang bahagi ng lupang sakahan nagkabitak-bitak na. Apektado ang mga magsasaka na hirap daw sa pag-ani. Sa dalawang barangay naman sa Paway, Ilocos Norte, nangamatay ang mga isda. Mainit kasi ang ibabaw ng tubig pero sa ilalim, malamig. Sa datos mula sa Bureau of Agricultural Statistics at Department of Agriculture na hinimay ng GMA News Research, natukoy na pinaka-apektado ng dry spell ang Cagayan, Kalinga, Isabela at Quirino sa Luzon. At Zamboanga, Sibugay, Lanao del Sur at Sultan Kudarat sa Mindanao. Apektado tuloy ang ani ng mais, tobacco at palay. Dito sa Metro Manila, ubod na rin ang init. Kanina nga naitala ang pinakamainit na temperatura sa Metro Manila ngayong taon na umabot sa 36.4 degrees Celsius. Pero kung isasama ang relative humidity, aabot sa 43 degrees Celsius ang init factor o yung aktual na nararamdaman ng katawan. Nitong April 25 naman, naitala ang 39 degrees Celsius sa Tuguegarao, ang pinakamainit ngayong taon sa ngayon. Ang publiko, kanya-kanyang paraan ng pagpapapresko. Magdala ng payong para makaiwas sa sakit. Kailangan talaga pag itong sobrang init, inom ng tubig, mga malamig. At sabi ng Pag-asa, pagtungtong ng Hunyo o Hulyo, maaari pang magkaroon ng El Nino phenomenon. Ito yung pagtaas ng temperatura sa ibabaw ng bahagi ng karagatan na nakakaapekto sa lagay ng panahon. Ayon sa Pag-asa, sakaling matuloy ang El Nino, mararanasan ng kasagsagan nito sa Oktubre at tatagal ang El Nino hanggang sa unang 3 buwan ng 2015. Babala ng Pag-asa sa El Nino phenomenon, ang mga bagyong daraan sa bansa maaaring maging mas malakas. Medyo malalakas, parang typhoon strength. Mas marami during El Nino. Bagyo kasi gusto niya yung mainit na lugar. So, mas mainit dun sa parte na dinadaanan niya. Dahil daw sa El Nino, ang track o direksyon ng mga bagyo ngayon ay papuntang norte sa direksyon ng Luzon. Yung track talaga pa-north. So we would expect the cyclone would not affect yung southern part of the Philippines. We're talking about Mindanao. It's more of the northern part of the country. Magiging abnormal daw ang dami ng ulan sa ilang bahagi ng bansa kapag El Nino. Habang sa ibang bahagi naman, tulad ng Mindanao, mas konti ang magiging ulan. Kaya naman maaaring maapektuhan ang water levels sa mga dam. Pinag-iingat naman ang publiko sa posibleng buhawi dulot ng mga thunderstorm clouds. Bandang Bulacan, sa area na yan. Dahil marami dyan ang mostly ocean and land masses, so nagkakaroon ng interaction po. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.